Naaresto po na taga-NBI yung napakalat ng fake news niya, mga kababayan. Siya po ay taga Cebu City, taga Oslo, mga kababayan, babae. So dito nakita natin na sampulan talaga kasi siya po yung gumawa ng quote card na fake news, mga kababayan. Ito ang ating balita. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa tanggapan ni NBI Director Jaime Santiago at anumang oras mo lang ngayon ay magsisimula na itong interview sa kanya. Pero medyo kakaiba yung setup, mga kapuso, dahil dito makikita natin na naka-live zoom siya ngayon dahil meron siyang kakausapin na hepe ng NBI Cebu at ito ay may kinalaman sa pagkakaresto ng isang vlogger na di umano ay may ginawang pag-alter sa isang post ng isang media network na dinadagdagan yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at ito nga nagkaroon ng operasyon ng NBI Cebu at nahuli ang suspect. Nung nakita namin ito, while in the course of cyber patrolling, nakita namin na isang vlogger na nag-post ng ganito. Altered na yung post na may caption pa. Ito yung post in question. Okay. Yung caption ng post niya is, legal na daw ang droga, bago angry face na emoji, grabe naman ka Marcos. Ngayon, harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Yun ang caption ng pinost niya. So, pinraise namin with the coordination with the Office of the Director. So, sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo po, pero maliit lang po siya. $1 lang po. Isang $1. So, depende sa dami ng viewer mo, ang natatanggap mo na bayad. Ganun ba? Po, pero tingnan ko yun. Wala siyang $1 po kasi isang centavos. Alam ko lang, dinilit ko na lang po. Mama, lang gusto mong sabihin kay Presidente BBM dahil sa ginawa mong yan? Kung meron ka mang mensahe po, ano po yun? BBM, sorry, gusto tawarin niyo ako. Hindi talaga ako. Wala na trabaho sa nagulong Sa mga kababayan natin na naniwala sa iyo, anong masasabi mo sa kanila? Wala ba ito ang sabi ko namin? Unti-unti na kami, kumukuha kami, nakikipag-cooperate sa amin ang Facebook, nakikipag-cooperate ang TikTok. Ito na po. Kaya warning sa kanila, hindi namin sila tatantanan. At sir, mensahe din po sa ating mga kababayan dahil sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkalat po ng fake news. Ano po inyong paalala sa ating mga kababayan na mahilig po talagang kumuha ng impormasyon sa social media? Ayun nga, yung mga kababayan natin, suriin ninyo kung yung bang sinasabi doon sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan ito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. At pagka nakasuhan kayo, katulad nitong si Wendelin ngayon, umiiyak. No? Hindi niya daw uulitin. So, mga kababayan, yun nga sinasabi, think before you click. No? Huwag tayong pagdalos-dalos, hindi to biro. Article 154 ng Revised Penal Code, yun ay illegal use of publication in relation to cybercrime law. Republic Act 10175. Ang penalty niyan ay 6 months and 1 day to 6 years plus a fine of not more than 200,000 pesos. No, maliit lang, actually, maliit lang. Pero may pagbabago pa at probationable yan. No? Probationable. Pwede siyang mag-probation, but then, ayun nga, tulad ng tanong ko sa kanya, magbagong buhay na siya. Huwag na siyang gagawa ng ganyan. Di ba? Penalty DDS, 200,000 pesos. Plus, ikaw po ay makukulong ng 6 months to 6 years, mga kabayan. Di ba? Kulong. Fake news pa more.
Pagkakala kasi nila mga kababayan, hindi sila matitrace. Di ba sabi ko sa inyo na tumulong na po ngayon sa otoridad yung Facebook mga kababayan. Also, yung TikTok. Kung paano nila matrace yan, siya fake news lang kayo dyan. Makukulong kayong lahat. Sasampulan kayo, di ba? So,